Nabanggit ko nga sa inyo nung nakaraang nag-vlog tayo, bibili ako ng all season tires kasi mas mura dito sa nating bat tires. Nag-canvas tayo sa Canadian Tire, mahal yung weather tire nila, no? All weather. Pero dito meron tayong nakita all season Michelin ang tatak, di ba? 900 Canadian dollars lang. Winter, spring, summer, or fall, tuloy ang buhay sa Canada. Sabang entrance. Ay, ito, entrance pala to eh. Bukas sana yun, bukas nga. Tara, tanong tayo rito. Yan, so i-check yung gulong kung ano size. Titignan ko ano pang available na pwede. I assume you just want to get a matching set of four at this Yes. point? Mini-make sure lang nila na talagang tama yung size ng gulong na ilalagay nila rito o yung bibigay sa atin. Hindi lang sila dumidepende dun sa mga sinasabi ko. Baka mali. Siyempre iba na yung sigurado kaya tinitingnan nila. Ayan. Tsaka marami pa sila mga advice na ibibigay sa'yo. Tatanungin ka nila kung madalas mo bang ginagamit yung sasakyan mo. May mga advice sila, isasuggest sila na anong klaseng gulong ang ibibigay sa'yo. Meron silang ino-offer sa akin 99% use gamit na nasa 900. Tapos yung sinasabi ko sa inyo kanina na all season Michelin 85% use. Sabi ko ayoko, gusto ko bago. Kung o-order ako ng bago, bukas ko makukuha. Bagong gusto ko, new tires. Pero sabi ko, gusto ko makita yung 99% use na all weather at saka yung 85% na all season. Gusto ko makita in person. Ito yung all weather na tires, mga kainis, At ito naman yung all season na Michelin. So okay na mga kainis, deal, done deal. Bali nagtanong ako, brand new ang tinanong ko. Yung pinakamaganda nasa almost 2,000, 1,800. Tapos yung pinaka close naman na maganda rin 1,400. Pero sabi niya yung isa na lang ang bilhin ko, yung all weather. Mas kasi branded yung all weather, general daw, no? Kasi wala naman ako alam sa mga gulong-gulong ng mga brand na yan, eh. Basta ako may gulong, ayos na. Pero sabi niya, advice niya sa akin, kung ako sa'yo, kung hindi mo kaya itong mga presyo na to, bilhin mo na lang yon yung general, kasi mga branded yun. Yung isa naman, yung nasabi ko nga sa inyo, all season Michelin, magandang brand din daw yung kailang all season. So kinuha ko na lang yung all weather para pwede sa winter, mga kainan. So bali 900 binayaran ko. 900 kumpara doon kung kukunin ko kasi yung brand new, diba? Teka muna. At medyo siyempre kailangan nating pag-isipang maigi. Hindi naman tayo yung nagtatakbo ng malayo. Kaya sabi ko yung 99% na lang na all weather yung kukunin ko. Matipid na, mura nam, diba? Magandang klase pa. Teka muna, alis muna tayo, dito tayo. Ito na yung mga kainags, yung 99% use, bagong-bago pa nga, na all weather, ayan, matataas pa yung mga ilalim, Tinanong ko bakit ba't 99% use? Kasi sabi niya sa akin, kasi minsan yung iba, mga bagong kuhang sasakyan ng mga truck, ayaw nila yung gulong, pinapalitan nila, kaya yun binibili nila, Hindi ko alam kung paano napunta sa kanila to. Ayan, ganda pa naman siya, ano pa siya, At least all weather siya. Maano pa yun, matataas pa yung spike. Binili ko na yan. It takes siguro mga 4 years, di ba? 4 years. All weather. Ayos na sa akin yan, mga kainis, Hindi naman talaga tayo pangharabas ng mga sasakyan. Alam niyo naman tayo, ano lang tayo, trabaho, palengke, bahay, diba? Yun lang, ayos na yun. Hindi natin kailangan ng mamahaling brand new. Kung kaya ba naman natin yung brand new, diba, bakit hindi? Siyempre, think twice. Ito, kahit na mura, di kalidad, maganda pa yung mga, pinakita ko naman sa inyo, maganda pa. Ayos na yan, diba? Ito nga pala yung niya, yung tatak niya, General. Tapos eto, may mga himulmul pa yan, diba? Tsaka okay pala bumili rito, Okay na nagustuhan ko yung bumili. Marami talaga silang sinasuggest, ina-advise.
Ay, buti naman. Kasi ang bala ko talaga, all weather na. Kaya lang sabi ko mukhang mahal ang all weather no? Kaysa sa all season brand. Buti na lang meron silang option. Pinakita ko sa inyo kanina. Yan no. Mukhang malambot nga no. Malambot nga yung yung all weather no, kumpara sa all season. Medyo malambot siya no, talagang pang nga pwede nga sa mga snow, pang winter. Kakapit nga siya. Ayan o. O diba mga kainags o. Ayun din yung isa o. Ganda pa. Yung iba nga diba, kahit ako dati pupunta pa ako sa mga pick and pull para bumili ng mga doon no, ng mga winter tires. O tapos diba yung iba bumibili sa Facebook market diba, sa marketplace sa Facebook para lang bumili ng mga second hand na mga ng mga winter tires, mga all weather, all season, 'di ba? Para syempre makatipid mga kainis. Pero syempre tingnan din natin yung quality kahit papaano. Katulad ngayon, meron tayong may pang summer tire tayo ngayon. Pag winter na, ito yung ipapalit ko sa unahan natin Kasi yung sa unahan natin yan yung inaano natin sa manubela no? Kaya madaling mapudpud yung sa unahan kasi nga especially pag summer, 'di ba? Napupudpud yung gulong. Kaya pag magwi-winter na, papalit natin to sa unahan. Nabanggit ko nga sa inyo, last year lang natin nagbili yung dalawa nating rito gulong sa unahan. Papakita ko na sa inyo no. To. Yan. Ito nabili ko lang to sa sa talyer natin Yan siya 1 year ago. 2 piraso lang siya Pero ito yung sinasabi ko sa inyo, na to 6 years na to mga kainis. Ito pudpud na talaga to. Ito kasi nung nabili ko nung una, kapareho nung nabili natin ngayon matataas yung mga spike. Pero ngayon, after 6 years, ito na wala na napudpud na. Ayan wala na Hindi na po pwede ito sa hindi na po pwede ito sa darating na winter. Wala na yan, madulas na yan. Tsaka merong expiration yung mga gulong kaya kailangan palitan. Kumpara dito, tingnan nyo ito, medyo bago-bago pa, matataas pa yung mga spike di ba? Kaya pag winter, tanggalin natin yan, palit natin yun. Pag summer naman, ibalik natin to para hindi mapudpud kaagad yung gulong nating all weather sa unahan. Di ba mga kainags kita nyo ito, papakita ko ulit sa inyo di ba? Kumpara doon sa likurang gulong natin matataas yung matataas pa pwede. Mga mga 4 years. 4 years ulit. Pagkatapos ng gulong na nabili natin, bago mag winter, bibili naman ako ng baterya ng truck natin mga kainags Gawa ng yung baterya natin dito 2022 ko pa nabili yan. Kailangan ng palitan. Paghahanda sa winter na naman Yung winter talagang pinaghahandaan natin kasi syempre pag malamig yung baterya ng sasakyan natin dapat 'di ba kondisyon bago. Mabuti malapit lang yung binilhan natin ng gulong dito sa pupuntahan natin. Saktong-sakto. Hindi na sayang yung mga oras natin. Aray ko po. Ay, salamat Lord. Kasi syempre mga kainags, alam nyo naman dito sa Canada, pagka winter tapos nagdadrive ka at alam mo yung gulong mo hindi kondisyon, kakabahan ka talaga. Mas malaki ang magagastos mo, abala, at baka makapandamay ka pa ng iba kapag hindi kondisyon ang sasakyan natin especially mga gulong. Kaya winter pa lang dito, sasakyan pa lang dito talagang magastos na. Ganun talaga, syempre. Ay, ang sarap ng pakiramdam. O nga pala mga kainags, bali kung tatanungin nyo, nagsimula ako rito November last year. Tinry ko lang, sumama lang ako dun sa kasama ko talaga na pupunta rito. Sabi ko try ko lang kasi mukhang interesado ako kasi yung unang try mo rito walang bayad, hindi ka magbabayad, free, ganon. Tapos parang nagustuhan ko, sabi ko parang gusto ko kasi yung pawis mga kainags, yung pawis niya napakaganda. Talagang nagustuhan ko yung pawis. Tapos syempre matututo ka pa rin exercise, especially
dito sa Canada mga kainags, ano, napakalamig dito pagka winter, bihirang-bihira kang pawisan. Kaya sabi ko napakasarap ng pawis na bumabagsak sa katawan ko habang gumagawa ako ng training dito. Ibang klase talaga. Sabi ko gusto ko siya. Tapos sa loob ng teka lang muna. Sa loob ng 7 buwan, nagda-drop in ako. Ibig sabihin ng drop in, kada punta ko nagbabayad ako ng $27 para sa isang oras na training. So yun lang muna kasi hanggang doon pa lang yung kaya ko. Tsaka hindi pa naman ako sigurado kung talagang tatagal ako, sabi ko. Pero umabot ako ng 7 months akong umabot, nakakapunta rito. Dati kasi once a week lang akong pumupunta rito eh. Tapos parang nagustuhan ko, tapos Sabado pumupunta na rin ako. Tapos hanggang 3 beses sa isang linggo na ako pumupunta, nagbabayad ako ng $27. Sabi ko kung magpapa-member ako sa isang buwan kasi, pag member ka magbabayad ka ng $157. Kahit araw-araw kang pumunta rito, pwede. Kesa magpupunta ka rito, magbabayad ka ng $27 for 3 times a week. O di ilang linggo tayo meron sa isang buwan? 4. Di ba? At ka muna. Ayan, yung trainer namin, ayun, no. So, bali, 3 araw sa isang linggo ako pumupunta rito, mga kainags, ano. Sabi ko, 27 plus 27 plus 27, o, di ba magkano, no? Sabi natin $80, no? Sa isang linggo lang yun. Eh, kung magpapamember ako, $157 monthly, abay, mas malaki matitipid ko, di ba mga kainags? Kaysa magbayad ako ng kada punta ko rito. Tapos, ang maganda pa nung pag-member ka rito, pwede kang gumamit ng gym, mga barbells, ganyan. Tsaka anytime, pwede kang pumunta rito para gamitin yung punching bag nila, suntok-suntokin mo, ganun. Walang limit time, unlike pag magbabayad ka ng $27, kung ano lang yung oras na pupunta mo, yun lang yung babayaran mo, doon ka lang pwede. So kasi ang membership dito sa loob ng isang taon ay nasa 1,600 yata. Pero meron ka namang option eh. Monthly magbabayad ka pagka hindi mo kaya. Katulad ako, hindi ko kaya magbayad ng 1,600. Sa loob ng isang taon, ang ginagawa ko, kada monthly nagbabayad ako ng 157. Kontrata yon mga kainags, kontrata yon. Kontrata sa loob ng isang taon. Halimbawa, hindi mo natapos yung kontrata mo, sa loob ng isang taon, babayaran mo yung kalahati ng 1,600. So ang ginawa ko, sabi ko, since na gusto ko naman siya at saka excited talaga ako na pupunta rito dito sa ano, yan, hindi ko pinopromote ha. Yan. Excited naman ako na pumupunta pagka araw ng punta ko dito. Sabi ko gusto ko na talaga siya. So it's time for me to magpa-member na. So yun, kaya member na ako ngayon. So anytime na gusto kong pumunta rito para gumamit ng mga equipments, pwede. Diba mga kainis? Tsaka ano, yung gusto ko kasi dito, syempre, especially sa ating mga nagkakaedad, pinakagusto ko dito, yung exercise mga kainags, ano, yung stamina, yung mga muscle mo magfo-form, pati yung liksi mo, pati yung health mo mga kainags, ano, yung health, napakaganda, especially nga sa ating mga nagkakaedad. At sabi ko nga, dito sa Canada, malamig pag winter, so napakasarap na mga pawis na bumabagsak. Sobrang sarap. Feel mo after nung training, ang sarap ng pakiramdam, napakagaang ng pakiramdam. Tsaka maraming benefits mga kainags, ano? Ako napansin ko sa trabaho namin, mabigat ang trabaho namin. Parang napakagaang ng trabaho namin gawa nga ng mga training na ginagawa ko dito sa ating boxing yan. Grabe. Ang gaang, para bang 8 oras hindi pa ako pagod. Parang pwede pa ako mag-overtime. Hindi katulad dati nung hindi pa ako pumupunta rito, wala akong exercise. Ang exercise ko lang push up sa bahay. Wala nararamdaman ko agad yung pagod. Kasi dito mga kainis, alam niyo naman ang training pag sa mga combat, mga boxing, di ba? Iba ang training diyan. Physical training, conditioning. Kaya pagdating sa trabaho namin mabigat, nako, napaka-condition ko talaga. Nagugulat kayo mga kasama ko sa trabaho eh. Sabi nila, napakalupit mo mga yun, parang ang bilis mo, parang hindi ka napapagod ah. Parang bunga mo rin na dire-diretso walang hinto, pambihira ka talaga iinay. Amira. Sabi niya, ibang klase ka, ano bang power ang nainom mo? Parang ano bang agimat ang nainom mo at malakas ka ngayon ah. Sabi ko, wala, condition lang. O, di ba mga kainis, ano? Yan, sinasabi ko lang to mga kainis, ano?
para sa mga nagkakaedad. Nako, napakaganda talagang exercise to. Sulit yung binabayad ko talaga. Sulit, sobrang sulit. Kaya sabi ko, I love it. I really love it. So, tara na. Bagsak mo na tong gulong natin. So, itong gulong, ipapakabit ko na lang yan mga buwan ng November. Yung magsisimula pa lang yung snow. Diba? Para hindi agad mapudpud. Diba? At saka, iba rin talaga yung meron nagtuturo sa'yo, mga kainags. Ano? May nagko-correct ng mga ginagawa mo. Iba rin talagang nakaka-inspire, talagang nakaka-motivate. Iba rin talaga. Kaysa yung sarili mo lang, ikaw lang mag-isa, wala. Iba talaga yung may nagtuturo sa'yo eh. Sila yung nagpo-push para i-ano pa yung limits mo, no? I-reach mo pa yung pinaka-limit ng pinaka-limit mo talaga. Especially yung skipping rope na lang, mga kainags, ano? Grabe yun. Grabe yung conditioning nun. Sobra. Talagang dati, naalala ko dati, nagsisimula ako eh. Hindi ako makatapos-tapos ng 3 sets eh. Tsaka laging sumasabit yung skipping rope sa mga paa ko eh. Pero syempre, pag madalas mo nang ginagawa, unti-unti nadidevelop, natututo ka talaga. Doon naman talaga nagsisimula, sa simula talaga hanggang sa matuto ka. Pero dapat isa puso mo yung mga ginagawa mo talaga para maabot mo talaga yung gusto mong abutin. Yung ma-reach mo yung gusto mong, di ba, maging. Ganun talaga, kailangan talaga exercise, practice. Pag nagkamali, ulit-uli, bangon. Ganun lang yun hanggang sa makuha mo yung gusto mo. Ako kasi mga kainags, gusto ko kasi pag nagkakaedad ako, yung katawan ko, nami-maintain ko pa rin na fit, physically, ganun. Pagka nagkakaedad na. Kasi yan ang gusto ko siguro, baka nakasanayan ko na. Kaya hanggang ngayon, nahanap-hanap ko pa rin. Pero syempre, hindi na tayo kasi lakas nung dati, nung kabataan natin. Ano? Kumbaga, mini-maintain na lang natin yung health natin. At saka yung mga natitirang lakas natin, mapanatili pa natin kahit papaano. Kaya tingnan nyo, di ba? Parang 21 years old lang ako eh, no? Yung iba nga sinasabi, parang nga lang daw 5 months old ako eh. Kasi wala pa akong buhok. Home time. Aray ko po. Dito ko ngayon ko na nararamdaman yung mga pananakit na mga kasukasuhan after ng training. Pero ang sarap ng pakaramdam, ang gaang mga kainags. Baba na natin tong gulong. Ma, nakahanda na ba yung mga labahan mo at lalaban ko na? Kondisyon ako ngayon. Praktisado. Kaya kong kusutin yung mga damit mong ipaglalaban mo sa akin. Wala ba? Wala ko meron eh. Butin naman.